Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyong mga taga-subaybay sa inyong YouTube channel. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Bernadette, 41 anyos at kasalukuyang naninirahan dito sa Negros Oriental kasama ang aking asawa at mga anak. Tubong panay po ako at doon ako isinilang ng aking mga magulang. Napadpad ako sa Negros dahil taga rito ang aking napangasawa na isang albularyong magsasaka. Ngayong kasalukuyan ay maunlad na ang aming pamumuhay sapagkat mayroon kami malawak na sakahan na pagmamay-ari ng aking asawa na minana pa nito sa kanyang mga magulang. Ang ibabahagi ko pong kwento ay naging karanasan ni Lola Melchora, ang albularya kong abuela na binansagan na Negra Bandida, ang babaeng tinuguriang taga-supil ng mga itim na elemento, mangkukulam at aswang. Binansagan din itong Negra Bandida dahil sa pagiging matapang nito na harapin ang mababangis na nilalang sa kanyang kapanahunan. Ito ang bansag sa kanya dahil sa tangan niyang makapangyarihang agimat na Negra Bandida. Bago ko simulan ang talambuhay ni Lola Melchora, mga kapatid, ay nais ko lang magbigay ng kaunting trivia. Ang Negra Bandida ay isang uri ng itim na bato. Nagdadala ito ng positibong pananaw sa may taglay nito. Nagbibigay ng magandang relasyon sa kalaguyo at ibang tao. Pinaniniwalaan na nakakahigop ito ng radiation galing sa computer at ibang gadget. Ang Negra Bandida ay tinatawag din na bato ng talino. Nagpapatalas ng isipan, mental stability, analysis, creativity at psychic development. Ang bato na ito ay malakas na gamit sa proteksyon. Ginagamit na pangontra sa kulam, masamang espiritu at palipad hangin. Sa Visayas at Mindanao, ginagamit ito ng mga babaylan, antinghero at manggagamot bilang sangkap na nilalagay sa mga gamit tulad ng kalmen, sinturon at bala. Binabaon din ito sa katawan para sa panghabang buhay na proteksyon kontra kulam. Ngayong nasabi ko na ang katangian ng itim na bato, ay sisimulan ko na ang aking kwento na magsisimula sa taong dekada 70 sa isang liblib na baryo sa Kabisayaan. 967. Panay taong 1967 sa panahong ito ay nasa 20 anyos pa lamang si Lola Melchora. Naninirahan sila ng kanyang mga magulang sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng malalagong kagubatan. Nasa kalagitnaan sila ng lambak na nababakuran ng magkabilang gilid ng matayog na bundok. Kapwa manggamot ang ama't ina ni Lola na tawagin na lang natin sa pangalang Nanay Graciana at Tatay Francisco. Parehong nagtatangan ng medalyon ang mga magulang ni Lola Melchora. Ang lolo't lola naman ng aking abuela ay namayapa na nung minsan nilang makasagupa ang isang nilalang na nagtataglay ng itim na mahika na may malakas na katangian pagdating sa palipad hangin. Bagamat dala na rin ng katandaan kung bakit humina na ang kanilang pisikal na lakas, kung kaya't nabawasan na rin ang kanilang espiritual na kakayahan. Nay, pupunta po ako sa ilog para maligo. Wala na po ba kayong ipag-uutos? Ani pagpapaalam ni Lola Melchora sa kanyang albularyang ina matapos niyang magwalis sa kanilang bakuran. Wala na akong iuutos sa iyo, nak. Sige na Melchora, maligo ka na dun sa ilog. Tugon naman ng kanyang nanay Graciana. Tanging ang malinis at busay na ilog ang nagsisilbi nilang paliguan. Nagmula pa ang malinaw na tubig sa pinakamatayog na kabundukan malapit sa talon na may ilang metro lang ang layo. Wala noon ang kaniyang Tatay Francisco dahil tumungo ito sa tugatog para kumuha ng mga halamang gamot. Naroon kasi ang napakaraming ligaw na mabisang halaman sapagkat malamig ang klema, ani umano ng aking ina na ikinuwento naman sa kanya noon ni Lola Melchora ay nasasabik na raw ang aking abuela na tumungo sa ilog. Tanging ang preskong tubig lang kasi ang nagbibigay sa kanya ng kaligayahan tuwing nagtatampisaw. Mga kapatid, dahil literal na lumaki ang aking lola sa angkan ng mga manggamot,
ay nagkaroon siya ng katangian na makaramdam ng elemento sa buong paligid. May espeyal na katangin si Lola Melchora na wala sa kanyang mga magulang, ang makakita ng mga lamang lupa. Sa katunayan, ilang beses na raw ito nakakita ng duwende at tikbalang. Naikwento pa nga ni Lola sa aking nanay na mayroon kapring naninirahan sa kanilang bakuran sa malaking puno ng kamagong. Noong makarating noon ang aking lola sa ilog, ay agad siyang lumusong sa tubig bibit ang panghilod na bato. Tuwing nababasa ang kaniyang buong katawan, ay nakakaramdam umano siya ng labis na kaginhawaan na maibsan ang init sa katawan. Habang naliligo si Lola Melchora, ay bigla siyang nakaramdam na tila may nakamasid sa kanya. Anya parang meron sumisilip sa kanya lalo't bumabakat ang kaniyang morenang balat sa manipis niya puting kamiseta. "Sino ka? Magpakita ka sa akin," ko. Malakas na sigaw ni Lola Melchora. Iginayak niya ang kaniyang paningin sa bandang kakahuyan at wala naman siyang nakita. Pakuwari niya ay nasa malapit lang ang nasabing nilalang. Nakailang ulit na sigaw ang aking lola ngunit walang lumitaw na anumang elemento. "Kung ayaw mong magpakita sa akin, pwede ba umalis ka na? Kanina mo pa ako binubusuhan. Akala mo ba'y hindi ko nararamdaman ang iyong presensya? Hindi ako natatakot sa iyo kung sino ka mang nilalang," animuli noon ni Lola Melchora. Sa puntong iyon ay biglang lumitaw ang isang matangkad, maputla at gwapong lalaki na kulay asul ang mata. Wala itong suot na damit at tanging gintong seda lang ang nakatakip sa masilang nitong katawan. Imbes na matakot noon ang aking lola, ay naakit siya sa mala-adonis na itsura ng nasabing nilalang na lumitaw malapit lang sa tabi ng pangpang. Nagtataka ang aking abuela kung bakit bigla na lang pinamahayan ng elemento ang ilog. Sa tagal na niyang naliligo pati ang kanyang mga magulang, ay ngayon lang siya naka-enkwentro ng engkanto. "Sino ka? Magpakilala ka?" Diritsahang tanong ni Lola Melchora sa maputlang nilalang at walang anumang bakas na takot sa kaniyang mukha. Mga kapatid, matapos iyon tanungin ni Lola Melchora, ay naglakad umano ang nilalang ng ilang hakbang sa pinakagilid ng pangpang bago nagwika. Anito isa raw siyang engkanto na nawala ng tirahan. Napadpad siya sa ilog na malapit sa luwad at doon naisipang manirahan. Nagpakilala ito sa pangalang Uwad, ngunit nagitla ang aking abuela nung sipatin niya ang ibabaw ng malinis na tubig kung saan nasasalamin ang imahe ng nilalang. Ay kinilabutan siya sa kanyang nakita. Ang isang mala-adonis na mukha ng engkanto ay naging anyong halimaw. Nagsisilbing salamin kasi ang kalmadong ibabaw ng tubig sa ilog. Napakapangit ng itsura nito at nagbabaga ang mga mata. Kasing kulay ng lupa ang balat at matatalas ang ngipin. Nakaramdam ng hilakbot si Lola at mabilis na umahon sa kabilang pangpang. "Hindi ka mabuting engkanto, isa kang itim na elemento. Lumayas ka sa harapan ko at bumalik sa ang lupalop ka man nang galing. Subukan mo lang lumapit sa akin at hindi ako magdadalawang isip na magsumbong sa aking mga magulang. Kaya kanilang patayin anumang oras." Matapang na wika ni Lola at pinagbantaan ang nasabing nilalang. "Hindi ako masamang nilalang tulad ng inaakala mo, Binibini. Wala akong balak saktan ka. Nais ko lang makipagkaibigan sa iyo." Saad naman ni Uwad, "Wala akong balak makipagkaibigan sa iyo. Lumayas ka at huwag nang babalik pa dito." Pasigaw na sagot naman ni Lola Melchora, "Ang lamig naman ng pakikitungo mo sa akin. Malinis ang hangarin kong makilala ka. Kung ayaw mong makipagkaibigan sa akin, maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Bago ko lisanin ang ilog na to, nais ko lang malaman mo na isa akong elementong putik. Alam kong nakita mo na ang tunay kong anyo sa ibabaw ng tubig, kaya ganoon na lang ang takot mo sa akin. Pero hindi ako masamang elemento. Maganda ang lupa dito, kaya naisip kong manirahan." Saad na pagpapaliwanag nito sa aking abuela. Dahil sa malamig na pakikitungo noon ni Lola Melchora sa elementong putik, ay walang nagawa ang itim na engkanto kundi lisanin ng ilog. Malungkot ang mga nito
nung maglaho ito sa kanyang paningin. Tila nalusaw ito na parang basang luwad. Noong maramdaman ni Lola na naglaho na ang presensya ng nasabing itim na elemento, ay muli siyang lumusong sa tubig para ipagpatuloy ang naudlot na pagligo. Malapit na sumapit ang tanghaling tapat nung matapos siyang magtanpisaw sa ilog, itinapis niya sa kanyang katawan ang kupas na tuwalya. Subalit akmang papauwi na ang aking abuela, ay biglang dumating ang 4 na kalalakihan sa kabilang dako. Pakuwari niya'y mangangaso ang mga ito dahil may bibit ang isa sa kanila ng mahabang baril. May mga nakasukbit na bag sa kanilang likod na tila magkakamping sa kasukulan. Hindi rin pamilyar sa kanyang paningin ang kalalakihan. Napasulyap pangaraw ang mga ito sa kanya at ngumisi ng nakakapangilabot. Nababasa niya sa mga mata nito na hindi sila gagawa ng mabuti. Nak, bakit ang tagal mong maligo? Siguro nagbabad ka naman sa tubig? Hindi mo ba nakasalubong ang tatay mo? Tanong noon ng kaniyang nanay Graciana nung makauwi siya sa kanilang bahay. Ang sarap po kasi magtampisaw sa ilog, Nay. Kaya natagalan po ako. Hindi ko po nakita si tatay. Hindi pa ba siya nakakauwi? Kaninang madaling araw pa umalis si tatay patungo sa Tugatog. Hanggang ngayon wala pa rin siya. Magalang na tugon naman ni Lola sa kanyang ina at hindi nagawang sabihin ang tungkol sa elementong putik. Subalit nabanggit ni Lola Melchora ang tungkol sa 4 na kalalakihan na pumasok sa bukana ng kagubatan. Magbihis ka na, Melchora, at tayo'y kakain na. Huwag na natin hinatayin ang tatay mo at baka mamaya pa ito uuwi. Ani muli ng kaniyang ina. Matapos noon magbihis ni Lola, ay agad sila kumain ng kaniyang nanay. Pinagsaluhan nila noon ang halo-halong gulay at dinurog na mais na nagsisilbing nilang kanin. Hindi noon abala ang kanyang nanay dahil wala namang nagpapagamot nung araw na iyon. Ang mga pasyente kasi ang mismong dumarayo sa kanilang lugar. Minsan na may nanggagamot sila sa bahay ng may sakit kapag malala na ang kondisyon ng pasyente na biktima at pinaglaruan ng masamang elemento. Lalo na ang mga taong nakukulam, nilulunasan nila ito gamit ang pagbawi na may mahabang orasyon at sa tulong ng gabay nilang medalyon. Sumapit na lang noon ang hapon kung saan nagsisimula ng lumubog. Ang araw ay hindi pa rin nakakauwi ang albukaryong ama ni Lola Melchora. Labis na siyang nag-aalala, lalo na ang kaniyang butihing ina na hindi na mapakali sa sulok. Ano ba ang nangyayari sa tatay mo, Melchora? Bakit hanggang ngayon wala pa rin siya? Hay! Nako! Ano ba ang nangyari sa iyo, Francisco? Napapatanong na wika ng kaniyang ina. Nak, ikaw na muna ang bahala dito sa bahay. Ikaw na rin ang magsaing at magluto ng ulam. Tutungo lang ako saglit sa gubat para hanapin ang tatay mo. Dagdag pa ng kaniyang nanay Graciana na hindi mapalagay ng mga oras na iyon. Nay, delikado po para sa inyo ang mag-isang pumunta sa gubat. Malapit nang sumilip ang gabi at maraming mabangis na hayop sa kakahuyan. Hintay na lang po natin si tatay. Isapat kabisado na rin tatay ang kagubatan. Pagpipigil naman ni Lola Melchora sa kanyang nag-aalalang ina. Hindi kasi ako mapalagay, nak. Iwan ko ba kung bakit kinakabahan ako, nanlulumo na wika ng ginang sa aking abuela. Ganito na lang po, Nay, ako na lang po ang pupunta sa gubat. Kabisado ko naman ang ilang sakop ng kakahuyan. Isapat mabilis akong kumilos at marunong makiramdam sa buong paligid. Kaya ko pong protektahan ang aking sarili. Alam mo namang may katangian ako na wala sa inyo ni tatay. Pakiusap ni Lola Melchora sa albularyang ina. Ganon ba, nak? Sige, basta mag-iingat ka. Dalhin mo itong buntot paginang tatay mo at baka may makasalubong kang mabangis na hayop. Mabuti na ang nag-iingat. Balang araw ikaw ang magmamana ng tangan naming medalyon ng tatay mo. Nababasa ko sa iyong mga palad na magiging dalubhasa kang manggagamot. Pagpayag naman ng kanyang nanay. Dahil pumayag ang kaniyang ina na hanapin ni Lola Melchora ang kaniyang ama, ay mabilis niyang ginalugad ang madilim na kasukalan habang hawak ang lampara.
Isinabit din niya ang latigo sa kanyang leeg bilang proteksyon, lalo't busog ito sa orasyon. Tanging huni ng mga kulisap at ibong panggabi ang nag-umikilkil at nagsasalimbaya sa kaniyang pandinig. May mga sandaling naririnig din niya ang huni ng kuwago. Nahagip din ni Lola Melchora ang ilang malalaking sawa na nakapulupot sa matitibay na sanga. Payapang pinakikinggan ni Lola ang buong paligid nung marating niya ang pusod ng gubat. Sa kanyang paghahanap ay bigla niyang naramdaman ang isang pamilyar na presensya na naramdaman nito kaninang tanghali. Batid niyang hindi pa tuluyang umalis ang elementong putik. Sa puntong iyon, mas binilisan pa ng aking abuela ang paglalakad. Nagawa na rin niyang tawagin ang pangalan ng kanyang albularyong Hama. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang pakay ng itim na engkanto at kung bakit hindi siya nito nilulubuyan buhat nung magtagpo ang kanilang landas kanina. Palapit ng palapit kasi ang aura nito sa kanya. Imbes na magpakita sa kanya ang elementong putik, ay biglang bumungad sa kanyang harapan ang apat na kalalakihan. Napansin noon ni Lola na may hawak na isang mabangis na hayop, ang isang lalaki na halos duguan ang braso. Nagmula ang sariwang dugo sa laslas na lalamunan ng baboy damo. Pag sinusuwerte nga naman, ano kaya ang ginagawa ng isang magandang dilag sa pusod ng kagubatan? Di ba ikaw yung babae kanina sa ilog? Bungad na wika ng isang lalaking may hawak na mahabang baril. Wika ng isang lalaki, "Pre, mukhang sinusundan yata tayo ng babaeng ito. Gusto yatang magpatorjak, ha 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 ha." Ani naman ng kasama nito, "Mga pare, tingin ko maganda ang gabing ito. Imbes na lantakan natin ang baboy damo, bakit hindi na lang ang babaeng yan ang kainin natin?" Turan naman ng pangatlong lalaki, "Tama ka, paliligayahin muna natin ang babaeng yan bago gawing hapunan." Saad naman ng lalaking may hawak ng baboy, damo binalot ng matinding hilkabot si Lola Melchora nung palibutan siya ng apat na kalalakihan. Nakangisi ang mga ito at bahagya pang napapalunok na tila nasasabik mahagkan ang kanyang katawan. Malakas ang kutob ni Lola na hindi na siya bubuhayin pa ng kalalakihan matapos siyang halayin. Kaya't dagli niyang hinawakan ang mahabang latigo habang sinisipat niya ng liwanag ng lampara ang mga ito. "Sige, subukan niyong lumapit at hawakan. Hindi ako magdadalawang isip na hagupitin kayo ng latigo. Ano naman ang magagawa ng latigo mo sa hawak kong baril? Mabuti pa, ipaubaya mo na lang ang sarili mo sa amin. Wala ka ng kawala at gagawin ka naming hapunan ngayon gabi." Mga kapatid, wala noon nagawa ang aking lola kundi iwasiwas ang mahabang latigo. Una niyang hinagupit ang lalaking may hawak na baril bago segundang hinampas ang mga kasama nito. Kahit nanilamon ng matinding sindak si Lola Melchora, ay hindi siya nagpadaig sa takot. Patuloy lamang niya iwinawasiwas ang armas na huwag tuluyang makalapit sa kanya ang mga dayuhang mga ngaso. Lubhang dehado talaga noon ang aking lola, mabilis kasi siyang nayakap ng patalikod ng isang lalaki para pigilan ang kanyang atake. Sa pilitan, inagaw sa kanya ang latigo at lampara. Itinapon ng nagsisilbing namumuno sa apat ang lampara, dahilan para mapatay ang sindi. Naglaho ang saklaw na liwanag at binalot ng kadiliman ang malagong kakahuyan. Walang habas siyang inihiga sa lupa at marahas na pinunit ang suot niyang damit para simulan ang masamang balak. Nagsusumigaw ang aking abuela at humingi ng saklulo sa kanyang ama. Nagbabaka sakali siya noon na marinig ito ng albularyo sa bahaging kasukalan, akmang lalapastangin na ang mura niyang katawan ng mga walang pusong kalalakihan na hayok sa laman ay biglang lumitaw ang elementong putik. Bagamat ipinakita na nito ang kanyang tunay na anyo bilang nakakatakot na nilalang. Nagtataka naman noon ang aking lola kung bakit nakikita ng kalalakihan ang elementong putik. Pakuwari niya'y hindi pangkaraniwang tao ang mga ito. Tumayo ang apat at matapang na hinarap ang itim na engkanto. Namilog ang kanyang mga mata nung unti-unting magbagong anyo ang mga taong balak siyang babuyin.
Naging ganap silang mabangis na halimaw. Mabilis lang nila nagawang magpalit anyo. Naging maitim ang kanilang balat at tinubuan ng matatalas na kuko at ngipin. Matapos noon magbagong anyo ng 4 na kalalakihan, ay walang habas nilang sinunggabaan ang elementong itim. Nagtagisan silang galing gamit ang matutulis nilang kuko. Naging pangil sa pangilang labanan. Makalipas ang ilang minutong sagupaan, ay bumulagta sa lupa ang dugo ang katawan ng 2 halimaw habang tumakas naman ang 2. Batid ng mga ito na wala silang laban sa elementong putik, kaya nagawa nilang iwanan ang naghihingalong kasama sa kritikal na kalagayan. Kwento pa noon ni nanay. Matapos tumakas ng 2 halimaw, ay walang habas na nilantakan ng elementong putik ang katawan ng 2 aswang. Hayok na hayok raw ito sa laman habang minumukbang ang sariwang karne na nagpagimbal sa aking abuela. Mabilis na isinuot ni Lola ang napunit na damit upang matakpan ang masilang bahagi ng katawan. Kabado niyang kinuha ang latigo at lumayo ng ilang hakbang sa mabangis na itim na engkanto. Tila nawala sa sarili ang elementong putik habang walang tigil na nilalantakan ang karne ng 2 halimaw. Nung mabusog ang itim na engkanto sa dami ng kanyang kinain ay marahan itong tumayo at balak lumapit kay Lola Melchora. "Huwag kang lumapit sa akin, hindi ka engkanto kundi isang impakto, halimaw ka." Pabulyaw ni wika ni Lola habang nanginginig sa takot. "Bakit ganyan kayong mga mortal? Matapos kayong tulungan kami pa ang masama. Iniligtas na nga kita pero masama pa rin ang iniisip mo sa akin. Sa tingin mo ba'y malilinlang mo ako? Alam ko ang kakayahan ng isang tulad mo. Parehong manggagamot ang aking mga magulang at alam ko ang tungkol sa elementong putik. Napakatalino mong babae. Hindi ka madaling linlangin, tama ka. Lahat ng nakikita mo ay pawang ilusyon lang na nasa ilalim ng aking kapangyarihan. Nais kong kainin ang katawan mo para lalo akong lumakas. Hindi na kita pakakawalan pa sa mga oras na ito. Pati ang espiritu mo ay lalamunin ko." Tarantang nagpakawala noon si Lola Melchora ng magkakasunod na pagharibas ng latigo nung sasalakayin na siya ng elementong putik. Ngunit natigil ang kanilang sagupaan nung biglang lumitaw ang nakakasilaw na liwanag. Isang puting tikbalang na may ginintuang buhok ang gumuhit sa kaniyang paningin. Isang makapangyarihang engkanto ng kalikasan ang balak tulungan ng aking lola. Sa malawak na sakop ng aura ng tikbalang ay nabahag ang buntot ng itim na engkanto. Bigla itong nalusaw at nilamon ng lupa, na tila walang lakas na loob na harapin ang sagradong nilalang. Noong tuluyang maglaho ang presensya ni Uwad, ay lumapit sa aking lola ang puting tikbalang. Nagwika ito na umuwi na siya at huwag nang hanapin pa ang kanyang albularyong ama. Sapagkat nasa ligtas itong kalagayan, uumagahin raw ng uwi ang kanyang tatay dahil may kasiyahang nagaganap sa lagusan ng mundo ng mga engkantanto sa tugatog. Napag-alaman niya dito na matalik palang magkaibigan ang puting tikbalang na may ginintuang buhok at kanyang ama. Mismo ang kanyang tatay Francisco ang nag-utos sa kaibigang puting engkanto na iparating ito sa kanyang nanay. Subalit nadatnan siya nito na nasa mapanganib na sitwasyon. Mga kapatid, nung gabing iyon maliwanag na sa aking abuela kung bakit may kakayahan siyang makakita ng mga engkanto at lamang lupa. May katangian siyang makausap ang mga ito dahil nagmana siya sa kanyang mga magulang. Matagal na palang inililihim sa kanya ng kaniyang ama't ina na nagtataglay din silang ganoong abilidad. Marahil may malalim na dahilan kung bakit hindi nila ito sinabi sa aking lola. Siguro nais ng mga magulang ni Lola Melchora na hasain at linangin ang sarili niyang kakayahan na maging isang magaling na manggagamot sa hinaharap na hindi na kailangan ng tulong nila. Tikbalang, Hija, ikaw na ang magsabi. Sa nanay mo sa nais iparating ng iyong ama. Mabuti na lang at dito ako napadaan at nagawa kitang tulungan sa mapanlinlang na elementong putik.
Mag-iingat ka, Melchora, sa nilalang na yon. Malakas ang espiritual mong kapangyarihan kaya ganun na lang kadispesperado ang elementong putik na makuha ka. Maraming salamat po, Ginoong Tikbalang. Iniligatas mo ang buhay ko sa mapanlinlang na itim na engkanto. Huwag kang magpasalamat sa akin, Melchora. Wala naman akong ginawa. Sadyang natakot lang ang elementong putik na labanan ako. Nakalimutan ko palang ibigay ito sa iyo. Pinabibigay ito ng tatay mo. Ano po ang bagay na to? Ang tawag sa batong, ayan ay Negra Bandida. Galing ang batong yan sa aming mundo. Bigay ito ng mga kauri ko sa iyong ama, na nais din ibigay sa iyo ng tatay mo. Mapalad ka, Melchora, sapagkat lihiti mo lang ang tunay na Negra Bandida. Tanggapin mo rin ang munting regalo ko. Bibigyan kita ng ilang hibla ng ginintuan kong buhok. Magsisilbi itong kalasag sa iyong katawan. Bibigyan ka nito ng pisikal na lakas bukod sa mahiwagang batong hawak mo. Sige na, Hija, umuwi ka na at ibalita mo sa nanay mo ang sinabi ko. Paalam, Melchora. Matapos ibigay ng puting tikbalang ang Negra Bandida at gintong buhok ay mabilis itong tumakbo sa masukal na kagubatan na kasing bilis ng hangin. Mga kapatid, hindi ko alam kung maniniwala kayo sa kwento ni Lola Melchora. Maging ako man ay hindi lubos makapaniwala. Sa katunayan, habang ikinukwento ito noon ng aking ina, ang tungkol sa talambuhay ng aking abuela, ay nagsisitayuan ang aking balahibo. Ang mga nangyayari kasi sa kapahunan ni Lola Melchora ay parang isang pantaserye sa telebisyon na mahirap paniwalaan. Noong makaalis ang puting tikbalang, ay agad namang umalis si Lola sa pusod ng kagubatan. Muli niyang kinuha ang nasirang lampara habang binabagtas ang labasan. Hindi niya sukat akalain na magtatangan siya ng 2 pambihirang agimat na hindi basta makukuha ng mga antingero. Bihira lang sa mga albularyo ang magkaroon ng gintong buhok ng tikbalang. Lalo't taglay na niya ang Negra Bandida. Nung makauwi si Lola sa kanilang munting paraiso, ay agad niyang sinabi sa kanyang nanay ang ibig iparating ng kaniyang ama sa sandaling iyon na wala na ang labis na pangamba ng ginang. Masinsininan din ni Lola kinusap ang ilaw ng tahanan tungkol sa paglihim nilang nakakakita sila at nakakausap din nila ang mga engkanto at lamang lupa. Binanggit din niya ang tungkol sa Negra Bandida na ipinagkaloob sa kanya ng kaniyang albularyo gama at ang bigay na gintong buhok ng puting tikbalang. Natuwa ang ginang sa mga inilahad ni Lola Melchora. Hindi nito lubos maisip na sa murang edad ng kaniyang anak ay nagtatangan na ito ng natatanging agimat. Gayunpaman nagtataka ang ginang kung bakit punit ang suot niyang damit, kaya't walang nagawa ang aking abuela, kundi sabihin ang tungkol sa mapanlinlang na elementong putik at sa 4 na halimaw na bahagi mismo sa ilalim ng kapangyarihan ng nasabing itim na engkanto. Kinabukasan, sa pangatlong tilaok ng manok ay nakauwi na ang ama ni Lola sa kanilang bahay. May bitbit itong ilang maliliit na pirasong ginto na bigay ng mga kaibigang lamang lupa. Sinabihan din si Lolang kanyang tatay Francisco na magsimula ng matuto at mahasa sa larangan ng panggagamot. Dahil nagsisimula ng dumaloy sa kanyang ugat ang pagiging albularya, lalo't nakita na niya ang puting tikbalang na matagal ng kaibigan ng kanyang mga magulang. Dahil kaunti lang ang kinikita ng kaniyang nanay Graciana at tatay Francisco sa panggagamot, ay naiisip ng mga magulang niya na ibenta ang maliliit na pirasong ginto na malaki lang ng kaunti sa butil ng palay. Magkakasama silang tumungo sa bayan para ibenta ang kakapirang got na ginto. Matapos nila noon maibenta ang kaunting mineral na bato, ay bumili na rin sila ng mga pangunahing kailangan na pangkonsumo, lalo't medyo malayo ang bayan. Subalit nung makauwi sila sa kanilang bahay, ay nagulat sila sa kanilang nadatnan. Magulo ang loob ng kanilang tahanan at nagkalat ang mga gamit. Ang matindi pa sa mga nangyari, ang munti nilang taniman ng mga gulay na pinagkukunan nila ng ulam ay nasira.
Tila sinadyang bungkalin at bunutin ang mga pananim na malaki ang pakinabang sa kanila. Nagtataka noon ang mga magulang ni Lola Melchora kung sino ang may gawa ng bagay na iyon. Nay, Tay, baka ang elementong putik ang may gawa nito? Bungad na wika ni Lola habang marahang inaayos ang mga nagkalat na gamit. Ang elementong putik ba, nak? Narinig ko ang tungkol sa kanya sa kaibigan kong puting tikbalang. Mukhang sinusubukan niya ang galit ko. Oras na magkatagpo ang aming landas ay buburahin ko siya mundo. Malaki ang atraso niya sa iyo, Melchora, kaya kailangan natin siyang patayin. Ikaw ang pakay ng elementong putik, kaya ikaw mismo ang bubura sa kanya. Ano po ang ibig niyong sabihin, Tay? Paano ko siya haharapin? Kagabi lang po, Tay. Balak na niya akong kainin. Makinig kang mabuti. Melchora, sa'yo lang nagpapakita ang elementong putik. Malabong magpakita ito sa amin ng nanay mo. Sapat na ang lakas namin para paslangin siya. Kaya sinasamantala niya ang kahinaan mo. Tama ang tatay mo, nak. Kailangan mo na agad matutulo kung paano gamitin ang tangan mong agimat. Sapat na ang negra bandida na puksain mo ang itim na elemento. Ang kailangan mo lang gawin ang matutunan ito, gamitin sa angkop na paraan. Magsisilbing gabay mo rin ang ginintuang buhok ng puting tikbalang. Mas makapangyarihan ka sa amin, anak, kapag ganap ka ng albularya. Ang kailangan mo pang gawin, palakasin ang pisikal na lakas. Paliwanag ng kanyang nanay Graciana, tuturuan kita, Melchora, sa tamang paggamit ng latigo at punyal. Lilinangin ko ang iyong kaisipan na makabisa ang buong pahina ng sagradong dasal sa libreta na pamana ng lola mong babaylan. Kapag nagawa mo ng usalin ang mga talata sa libro, ay ganap ka ng magaling na mga gamot. Hindi habang buhay nasa tabi mo kami, Melchora. Habang maaga pa'y matuto ka na maging malakas na walang anumang tulong namin. Alam kong makakaya mo ito, nak. Mahabang lintaya ng kanyang ama. Malaya nila noon na pag-uusapan ang tungkol sa bagay na iyon sapagkat hindi naman nila nararamdaman ang aura ng elementong putik. Malawak ang sakop ng kanilang pundasyon sa buong paligid para maramdaman agad kung may umaaligid na masamang elemento. Simula nung araw na iyon, tinuruan si Lola ng kaniyang ina na kabisahin ang bawat pahina ng libreta. Bawat salita ay may malalim na kahulugan na dapat niyang maunawaan. Lalo't nakalimbag ang bawat letra sa kakaibang titik na hango sa ibang lengguwahe. Matapos ang pagsasaulo ng dasal gamit ang kanyang malawak na isipan, ay sinimulan na rin niya ang pagpapalakas ng pisikal sa tulong ng kanyang ama. Ginamit niya ang bilis ng kanyang katawan na sumabay sa agos ng pilantik ng latigo. Kailangan maging konekta sa kanyang sarili, ang mahabang sandata na parang bahagi ng kanyang katawan. Pati ang paghawak ng punyal at kung paano ito gamitin sa wastong paraan ay mabilis niyang natutunan. Nag-umipisa na rin siyang alayan ng orasyon ang negra bandida. Upang hindi mawala ang mahalagang itim na agimat, ay isang bagay ang naisip ng kanyang mga magulang. Gumawa ang mga ito ng makalumang tradisyonal na operasyon gamit lamang ang matalas na patalim at sinulid. Hiniwa ng kanyang nanay Graciana ang kaniyang matabang hita. Naglikha ito ng butas na saktong maitatanim sa kanyang katawan ang agimat. Matapos, ibaon sa sariwang sugat ng ginang ang negra bandida, ay dagli niya itong tinahi. Tiniis noon ni Lola ang Melchora ang matinding sakit. Ginawa yon ng kaniyang mga magulang para sa sarili niyang kapakanan. Mabilis lang humilom ang kaniyang mga sugat dahil sa katas ng halamang gamot na itinapal sa kanyang sugat upang mabilis itong humilom. Nanatili lang noon ang aking abuela sa kanilang balwarte habang sinasanay ang mental at pisikal na lakas. Hindi na rin noon nagpaparamdam ang elementong putik, buhat nung sirain nito ang mga tanim nilang gulay. May inimbak silang pangkonsumo sa araw-araw, kaya nanatili na lamang sila sa kanilang pamamahay habang naghihintay ng mga taong
magpapagamot galing sa iba't ibang sityo at karatig baryo, lalo't tanyag ang kanyang mga magulang sa kanilang lalawigan bilang magaling na manggagamot. Ilang mangkukulam na ang kanilang hinarap at mga parokyanong biktima ng palipad hangin. Tuwing naliligo sa ilog ang aking lola, ay sumama na rin ang kanyang mga magulang sapagkat hindi pa iyon ang tamang panahon para harapin ni Lola Melchora ang elementong putik kinalaunan, buhat nung makabisa ni Lola ang lahat ng orasyon at lihim na panalangin sa libretang pagmamayari ng kanyang namayapang lola at mapalakas ang pisikal na katawan, ay nagkaroon na siya ng kakayahang maging tagapamigitan sa mga engkanto datan na kabisado na niyang gamitin ang negra bandida at ang gintong buhok ng puting tikbalang. Dumating sa punto na madalas na niyang nakakausap ang mga puting engkanto na nagbigay sa kanya ng ginintuang hibla kapag nagagawi ito sa kanilang bakuran sa kasagsagan ng gabi. Ang mismong kaibigan at gabay ng kanyang albularyong ama, bagamat napapaisip ang aking lola kung bakit tila tuluyan ang naglaho ang presensya ng elementong putik. Sa tingin niya ay umalis na ito at naghanap ng bagong tirahan. Naging kampante na noon si Lola Melchora at nagsimula ng manggamot. Tuwing umaalis ang kanyang ama patungo sa bahay ng kanyang pasyente, ay si Lola mismo ang nagsasagawa ng ritual at bumabawi sa mga taong pinaglalaruan ng taong lipod at nababarang gamit ang sarili niyang paraan tuwing may nagagawi sa kanilang bahay. Sa mga lumipas na buwan ay maraming nagpapagamot sa aking lola at naging tanyag ang kaniyang pangalan bilang pinakabatang albularya sa kanilang lalawigan. Maraming tao na ang napagaling ni Lola na biktima ng kulam sa kaniyang pagkadalaga. Dahil nakatanim na sa kaniyang katawan ng agimat, ay binansagan niya ang kanyang sarili na negra bandida na kumalat sa kanilang sinasakupan maging sa mga karatig baryo. Nagkaroon ng sariling bahay pagamutan ang aking abuela sa kaniyang kapanahunan. Dahil naging popular ang kanyang pangalan, ay maraming dumarayo galing pa sa malalayong probinsya para magpagamot sa kanya na hindi kayang lunasan ng siyensya at mga doktor. Tinagurian din siyang miracle healer ng mga taong kanyang napagaling. Ngunit isang araw ay nagkaroon ng sigalot sa kanilang lugar. Isang nilalang umano ang gumagambala sa mga liblib na kabahayaan. Isang bata ang namatay sa tabi ng bakawan na halos parang sinisip ang dugo at laman. Natagpuan ang bangkay ng bata na nanunuyo na halos butot balat. Makalipas pa ang ilang araw ay isa na naman ang natagpo ang patay sa kabilang ilog at ganon din ang sinapit na kamatayan. Walang sino man ang nakakaalam kung sino ang salarin. Malabong aswang ang may gawa nito dahil wala namang nawawalang parte ng katawan. Nawala na rin noon sa isip ni Lola ang nagpakilalang uwad dahil ilang buwan na itong hindi nagpapakita buhat nung maging ganap na siyang magaling na albularya. Kwentong pa umano ni nanay, mas lalong lumakas ang aking abuela nung maging kaibigan nito ang kapring na mamahay sa puno ng kamagong malapit sa kanilang balwarte. Sumapit ang araw ng Kwaresma kung saan malapit ng mamatay ang Diyos at malakas naman ang kapangyarihan ng alagad ng dilim. Ay walang tigil sa pagdarasal si Lola Melchora sa kanyang bahay pagamutan malapit lang sa kanilang tahanan. Paulit-ulit niyang dinadasalan ng nakatanim na agimat sa kanyang katawan. Noong araw na yon, tumungo ang kanyang mga magulang sa bayan para manood ng pagtatanghal bilang pagpupugay kay Jesus Kristo. Hindi noon sumama ang aking lola dahil napagod siya sa pangagamot at nakalaan din ang kanyang oras sa pagdarasal upang palakasin ang kaniyang espiritual. Mga kapatid, matapos ang mahabang pag-usal ng dasal at ritual sa tangan niyang agimat na negra bandida, ay saglit muna siyang tumungo sa kanilang bahay para magpahinga. Nais niyang maidlip upang ipakalma ang isip. Habang nakahiga noon ang aking lola kung saan kumagat na ang dilim, ay bigla siyang nakaramdam ng maitim na aura na minsan na niyang naramdaman.
Ngunit sa sandaling iyon, hindi lang nag-iisa ang umaaligid na nilalang lalo't malakas noon, ang kapangyarihan ng kampo ng kadiliman. Bumangon si Lola Melchora sa pagkakahiga at kinuha ang latigo na sagana sa orasyon na mismong siya ang gumawa. Matapang siyang lumabas ng kanilang pamamahay na walang anumang bakas na takot. Lumabas ka sa pinatataguan mo, Uwad. Ang lakas naman ng loob mo bumalik sa aming lugar matapos mo salantahin ang aming pananim. Sinamantala mo talaga ang pagkakataon na wala ang aking mga magulang at nagsama ka pa ng mga kapwa mo impakto. Huwag kang magtago sa lupa. Harapin mo ako, Uwad. Di ba gusto mo akong kainin upang makuha ang aking espiritual na lakas? Ngayon, magtuos tayong dalawa. Matapang na wika ni Lola Melchora sa elementong putik at hinamon ito ng isang duelo. Hinawakan ng mahigpit ni Lola ang latigo nung lumitaw galing sa lupa ang mapanlinlang na elementong putik. Hindi ito lang ito nag-iisa, pagkus ng dala pa ito ng mga kasama. Tahimik at matalim raw na pinagmasdan ni Uwad ang aking abuela bago sumalakay. Bago pa man sunggabaan si Lola Melchora ng mga itim na elemento kung saan nag-uumapaw ang kanilang maitim na aura, ay inunahan na niya ito. Nagamit niya ng maayos ang latigo na tila konektado sa kaniyang katawan. Bawat pilantik ng kanyang mga kamay ay sargong tinatamaan ng mga elementong putik. Halos nahati ang kanilang katawan tuwing lalapat ang buntot pagi. Ngunit tila walang kamatayan ang mga kalaban dahil muling nabubuo ang kanilang katawan. Ang hiling na duelo ni Lola kay Uwad ay hindi natupad sapagkat pinagtulungan siya ng mga itim na elemento. Gayunpaman, hindi siya nagpadaig sa kalaban. Nakipagtagisan siya ng lakas gamit ang espiritual at pisikal na pangangatawan. Bawat hagupit ng kanyang latigo ay napapasigaw ang mga kalaban, ngunit para silang immortal. Dumating sa punto na taimtim na umusal ng kakaibang dasal si Lola habang winasiwas ang kanyang sandata. Bawat bigkas ng dasal ay nagbibigay ng kakaibang lakas sa kanyang katawan. Naghahalo ang espiritual na lakas ng Negra Bandida at gintong buhok ng tikbalang. Walang nais magpatalo sa kanila at patuloy na sinabayan ni Lola ang atake ng mga kalaban. Dumating sa punto na biglang naglaho sa kanyang paningin si Uwad. Nagkaroon na rin ito ng kakayahan na itago ang presenya sa ilalim ng lupa. Ilang segundo lang ang lumipas ay nagitla ang aking abuela nung biglang may humawak sa magkabila niyang paa. Nung sipatin niya ang bahaging ibaba ay naroon pala si Uwad. Nakalubog ang kalahating nitong katawan sa ilalim ng lupa. Sa puntong iyon, hindi nakakilos ang aking lola, dahilan para sabay-sabay siyang sunggaban ng mga elementong putik. Bagamat, hindi pa rin siya pinanghinaan ng loob. Patuloy niyang hinahagupit ang latigo. Nagulat pa nga noon si Lola Melchora nung sumigaw ang mortal niyang kaaway na patuloy humihila sa kanyang paa. Nabitawan nito ang kaniyang dalawang paa dahil bigla na lang nagbago ang temperatura ng ibabang bahagi ng kanyang katawan. Pakuwari, niya'y nagliliyab sa matinding init ang kalahati niyang pagkatao kung saan nakatanim ang Negra Bandida. Tila napaso ang mga kamay ni Uwad kaya napabitiw ito at muling umahon sa lupa at dumistansya sa kanya. Bakit ka napaatras, Uwad? Natatakot ka ba sa akin? Akala mo ba'y basta-basta mo na lamang ako mapapatay porket babae ako? Hindi na ako tulad ng dati na kaya mong linlangin. Di hamak na mas malakas ako sa'yo. Sumugod ka na impakto at tapusin na natin ang labang ito. Tignan natin ngayon kung sino ang mamatay sa ating dalawa. Matapang na wika ni Lola na tila minamaliit ang elementong putik. Mayabang ka rin, Melchora. Porket taglay mo ang Negra Bandida ay masyado ka ng kampante. Sa tingin, mo ba'y basta ko na lamang bibitawan ang mga paa mo na walang ginagawa kahit nakatamu ako ng pinsala? Sa tangan mong agimat, bakit hindi mo tignan ang mga paa mo? Tignan na lang natin kung maisasalba ka pa ng Negra Bandida. Tugon naman ni Uwad,
Kinilabutan si Lola Melchora nung pasadahan niya ng tingin ang kaniyang mga paa. Naging manhid kasi ang kalahati niyang katawan at hindi niya ito maigalaw. Nababalutan ang kaniyang talampakan ng matigas na putik na parang adobe. Gayunpaman, kahit na hindi niya maikilos ang ibabang bahagi ng kaniyang katawan, ay magagawa pa rin niyang makipagsabayan gamit ang kaniyang mga kamay. Ngunit mababawasan ang pag-asa niyang malupig ang kalaban. Nagmistula kasi siyang tuod sa kaniyang kinatatayuan na milog ang mga mata ni Lola Melchora nang umusbong ang mahahaba at matutulis na kuko ng mga elementong putik. Desidido ang mga ito na kitilin ang kanyang buhay. Akmang aatakihin na si Lola ng pangkat ng mga itim na engkanto ay isang malakas na aura na may kasamang pangyanig ang bumalot sa kapaligiran dahilan para tumilapon ang mga elementong putik. Nagulat ang aking abuela sa paglitaw ng dalawang nilalang na walang iba kundi ang kaibigan niyang kapre at ang puting tikbalang na may ginintuang buhok. Kayong mga itim na engkanto, hindi niyo ba tatantanan si Melchora? Kung ayaw niyong magkaroon ng alitan sa pagitan naming mga puting engkanto, ay kami na mismo ang makakalaban niyo. Umalis na kayo dito kung ayaw niyong mamatay. Kailan may hindi, niyo makakain ang katawang lupa at espiritu ng dalagang ito. Protektado namin ang kanilang pamilya. Malaki ang utang na loob ko sa kaniyang ama. Lumayasan kayo dito kung ayaw niyong magkaubusan ng lahi. Ani puting tikbalang. Maging ang kapre ay sumang ayon sa sinabi ng puting engkanto. Huwag mong sabihin na binigyan mo ang babaeng yan ng ginintuan mong buhok? Bulalas na tanong ni Uwad. Tama ka. Nagtataglay siya ng hibla ng aking buhok. Isa ako sa gabay ni Melchora. Anumang oras at panahon kaya niya akong tawagin. Kahit na hindi siya humingi ng tulong sa akin, ay kusa akong lilitaw kapag nasa alanganin siyang sitwasyon. Kung ayaw mong magkaroon ng digmaan sa pagitan naming mga puting engkanto, ay lumayas na kayo dito. Huwag niyong sirain ang batas ng kalikasan sa pagitan nating mga engkanto. Hahayaan kitang mabuhay pati ang mga kasama mo kapag nilubayan niyo na si Melchora. Wika muli ng puting tikbalang. Napaatras ang pangkat ng mga elementong putik nung magsidatingan pa ang ilang lamang lupa na kaibigan ng ama ni Lola Melchora. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang buong engkantong madalas nakakasama ng kaniyang tatay Francisco sa tuktok ng kabundukan. Sa puntong iyon, mas lalong nabahag ang buntot ng mga elementong putik at nangakong hindi nagagambalin pa si Lola Melchora. Anilay hindi na sila muling aapak pa sa teritoryo ng mga puting engkanto. Matapos magbitiw ng pangako ni Uwad kina Lola at sa puting tikbalang ay bigla silang nilamon ng lupa at mabilis naglaho ang kanilang presenya. Labis ang pasasalamat ni Lola sa puting tikbalang na mismong namumuno sa kanilang pangkat. Pati sa kaibigan niyang kapre ay taus-puso siyang humingi ng pasasalamat. Nawala na rin ang selyo sa kanyang mga paa nung umalis ang mga itim na engkanto. Dahil nasa maayos ng kalagayan noon ang aking abuela, ay nagpaalam na sa kanya ang mga puting engkanto. Bumalik na rin ang dambuhalang kapre sa kanyang bahay sa puno ng kamagong. Sa mga lumipas na araw, linggo, buwan at taon, ay hindi na muling ginambala pa si Lola Melchora ng mga elementong putik na pinamumunuan ni Uwad. Patuloy noon na mamayagpag ang kanyang pangalan bilang isang magaling na dalagang albularya at binansangang negra bandida. Kinatatakutan noon ng mga magkukulam at mambabarang ang aking abuela. Minsan na rin siyang nakaengkwentro ng dayuhang aswang na nagawi sa kanilang paryo. Ang dugo ng manggagamot na dumadaloy sa kaniyang mga ugat ay nagpatuloy hanggang sa kasalukuyang taon at sa bagong henerasyon. Hindi man pinalad na maging albularya, ang aking ina na mismong anak ni Lola Melchora ay minana naman ito ng ilang nakakatandang kapatid ng aking butihing ina. Ngayong kasalukuyang taon ay nagkalat na sa buong Kabisayaan at Mindanao ang aming angkan. Ilan sa aking mga kaanak ang may dugong albularya, antingero
at Antigera ang namamayagpag ang pangalan sa ilang sakop ng rehiyon ng Bisaya, maging sa bahaging Luzon. Mga kapatid, hanggang dito na lamang po ang aking kwento, hango sa naging talambuhay ni Lola Melchora. Hindi ko naman po kayo pinipilit maniwala na ikwento lamang ito ng aking ina at nais ko rin ibahagi sa inyo. Sana magbigay aral ito sa mga masusungid na listener sa programang ito. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Ang inyong masungid na taga-subaybay, Bernadette ng Negros Oriental. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like, and share na din. Maraming salamat po.